Eto naman pag-usapan natin mga kabayan. Um, so itong si Soljen Berberabe, no, late na na-submit yung kanilang reply. Ako nahanap ko rin, eh. 'Di ba binigyan ng 72 hours pero sometime around 7:40 na ng gabi kasi may problema rin, misalignment yung mga pirma, kasi e-signature yun, eh. So ina-upload na lang yung mga reply ngayon, hindi na dinadala pa ng Korte Suprema. Kaya lang ho, ang kapansin-pansin, unang-unang dami, talagang may sense 'pag binasa mo. Hindi ko pa natapos basahin, eh. Nasa 86 pages kung di ako nagkakamali, yung, tawag dito, yung kanyang reply. Pero ginamit niya ho ito, oh. Ito ho ay kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo ho ba na may malalim na ibig sabihin nito? Eh, nagtataka nga ako ba't ginamit pa ito ni Bato de la Rosa, eh, kontra 'to sa kanila kung tutuusin, eh. 'Yan. Yang, sa prefatory statement, sabi rito, "If someone fights back, they will die." Sabi niya. "If nobody fights back, we will make them fight back. Produce blood, instill fear." Oh, yun yung nasa naunang pleading ni Bato de la Rosa. Tapos ginamit nito ni Berberabe. Now, tingnan natin kung ano yung, laman niyan. Pero eto na nga yung balita. So kinontra niya, well, that's expected, kokontrahin ng Solgen yun. Sabi niya ha, to create new protections for one who long stood protected from accountability is to deepen the wounds already borne by those left behind. So, kumbaga parang warning niya ito sa Korte Suprema na kung kayo kakatigan ninyo yung kanyang kahilingan na siya ay huwag mapanagot sa ICC. Sabi niya. Kasi ang mangyayari ho rito, sabi niya, eh, kung maglalabas na naman kayo ng bagong patakaran na tila bagay isang proteksyon sa taong dapat na may panagutan sa ICC, mangyayari ho kasi mapipilitan yung mga witnesses, yung mga kamag-anak na dito po sa Pilipinas dinggin yung kaso. Ito ngayon ang problema. Hindi ho ordinaryong tao si Bato de la Rosa. Hindi ordinaryong tao yan. Kahit sabihin niyang mabait, bla bla bla, gano'n. Kung nakakita niyo kung paano niyang takas-takasan yan, kahit na sabihin natin na nagmukha siyang katawa-tawa. Diba? Ang iniiwasan dito, pwede rin nilang ipapatay. Pwede nilang ipatakbang yung mga kaanak. Pwede nilang takutin yung mga kaanak ng biktima nila ni Digong. 'Di ba? Yun nga yung iniiwasan ng mga yun, eh. Kaya ayaw nilang magsampa rito sa Pilipinas. So yun po yung risk. And besides, ano ba mangyayari kapagka nag-issue ng halimbawa, ah, nag-issue ng warrant of arrest ng local court? Anong ending nun? Ma-ICC pa rin siya. Kaya nga ang kahilingan po nila Bato de la Rosa, huwag siyang dalhin sa ICC. Dito lang sa Pilipinas. That is freaking bending the law. 'Di ba? Kasi yung 9851, yung International Humanitarian Law, eh ang pino-provide nito yung mekanismo kung paano tayo, kumbaga it is a bridge between ICC and the Philippines. Kasi ang Pilipinas, hindi po totoo, kagaguhan yung sinasabi na ang Pilipinas ay may kakayanang litisin ang mga kasong ganyan o imbestigahan. Isa ho itong malaking kagaguhan kung paniniwalaan nyo. Bakit? Nung panahon mismo ni Tatay Digong, ilan yung mga napatay? Sa record ng PNP, 7,000. Sa record ng Human Rights Survalo, 30,000. O doon na lang tayo sa 7,000. Ilan po yung kanilang inimbestigahan? Wala. As in, zero. 'Di ba? Kailan po nagkaroon ng investigasyon ang Duterte administration? Nung nalaman nila.
na may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas. Di ba, noong 2021, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas, sabi ng Korte Suprema. Oh. Di ba naghingi-hingi rin sila sa ICC na na tigilan nyo kami kasi kaya naman namin merong mag-persecute niyan. Kaya namin yan, na mag-investigate. Hindi ba't pinagbigyan? That's the complementarity. Pinagbigyan sila ng ICC. After 6 months, ano nangyari? Nag-follow up pa nga ang ICC noon eh. Walang nangyayari. Di ba? So anong nangyari ngayon? Pagdating ng submission sa ICC, ilan yung nasubmit nila mga kapatids? 250 mahigit lang na kaso. May 4 pang ongoing and that includes Kian de los Santos. Yun lang yung kanilang sinasabi, may kakayanan kaming mag-investigate. Eh anong sinabi ng ICC sa kanila? Wala. Kung 7,000 o 6,000 na matay, dapat ganun kadami ang ihahatid nyo sa amin na folders ng investigation. Oh. 'Di ba? Kasi nga naman, tama naman din si ICC. Para patunayan nyo na may kakayanan ng Pilipinas, eh dapat, 'di ba, i-compile nyo na lang yung mga investigation. Eh paano makakapag-submit yun? Oh, yung sa Bulacan, binura pala yung mga records. Tapos yung iba naman, butas ang ulo. May tama ng bala. Ang nakalagay, pneumonia. Tangina. 'Di ba? Ginamit yung COVID. Oh, ibig sabihin may whitewash. Ibig sabihin, wala talagang kakayanan ng Pilipinas. Ibig sabihin, premature ang justice system natin. Eh, ang requirement ng complementarity ng ICC ay genuinely. Ayun ang wala sa Pilipinas. Maski naman ngayon. Kita nyo na lang ang Korte Suprema, kabagal-bagal umaksyon. Dapat ang Korte Suprema ang kakikitaan na healthy ang judicial system natin. Di ba? Dapat nauulinigan pa lamang nila ang kaguluhan sa interpretation ng batas. Kasi sabi nga, hindi yan papansinin ng Korte Suprema in the absence of controversy. Di ba? Kailangan merong lumitaw na kontrobersya. Tanginang buhay ito. Kailangan meron pa talaga. Tapos nagkaroon ng question of the law. Oh. Kasi nakasulat naman kasi sa Latin maxim, sa English, sa Tagalog nga, kung malinaw ang titik ng batas, ipatupad mo na lang, sundin mo na, hindi mo na i-interpret pag malinaw ang titik ng batas. Eh nakalagay ron sa IHL law. Diba? Nakalagay sa international law. Yun nga rin na pinpoint nito ni Berberabe, na sabi niya, doon sa international humanitarian law natin, meron tayong nakalagay roon na kung sakali naman in the spirit of justice, no? Kung sakali naman na yung akusado na nandito sa Pilipinas ay kasalukuyan ng iniimbestigahan o nililitis ng dayuhang korte or ng international tribunal, sabi, ang Pilipinas ay marapat na magpaubaya na lamang sa kanilang ginagawa, sa kanilang nasimulan. Oh. Tapos karugtong nun, at kapag kayong akusado ay naaresto, Section 17 yun ng IHL law. Sabi, kapag ka naaresto na, sabi yung ganyan, ito daw po ay maaaring isuko. Yung sa isuko, o, sabi, i-extradite. Sang-ayon, sabi, sang-ayon sa mga umiiral na batas ng ekstradisyon. Diba? Doon sa extradition, may mga batas na kailangan tingnan. Kaya po, ang sabi niya, ni Berberabe doon sa kanyang reply, ito pong kay Bato at kay Digongski, hindi naman ito extradition. Mga ka-DDS, naniniwala ba kayo? Hindi extradition yung kailangang proseso nila. Di ba? Hindi extradition. Bakit?
Ang extradition kasi ay paglipat ng akusado mula sa yung estado papunta sa nag-request na estado. That is extradition. And that requires local court and mechanism. Yun po yung pre-provide November 2025, pre-provide ng Korte Suprema yan. Nilinaw nila ang extradition process. Na kailangan pag mayroong extradition request, no, na may warrant of arrest, no, may request pinadala sa Pilipinas, yan po ay dadalhin sa local court. Ano yung local court doon? Yung competent court. Yung extradition court, ang sabi ng Korte Suprema. So, si extradition court ay merong 30 days lamang para ito pag-aralan. Kasi ang dali lang naman eh. Titignan lang doon, meron ba tayong extradition treaty with that requesting state? Meron. Okay. Yun bang kaso na tao na hinihingi nila sa atin na krimen sa kanila, sa atin ba krimen din? Nakasulat din ba yung kaso na yan? Naka-specify ba yan doon sa treaty? Kapag yes, okay, yes. Di ilalabas siya na ngayon yung warrant. Okay. Ang gagawin ngayon, 'di ba? In the spirit of hindi tayo maubusan dito ng due process. May apila yan. Sa Court of Appeals, hindi aakyat ng Supreme Court hanggang Court of Appeals lang. Ang Court of Appeals ay meron pong 90 days, 3 buwan. Sabihin na natin, maximize natin yung 90 days plus yung 1 buwan. So 4 months. Ganun po. So ibig sabihin, para ngayon, si Kibuloy pinadalhan ng panibagong request for extradition. So 30 days kay extradition court. Iba't ibang rehiyon ng Pilipinas magkakaroon tayo ng extradition court, sabi ng Korte Suprema. So 30 days sa kanya. Pagka lumabas na pabor sa extradition, aapila siya sa Court of Appeals. Si Court of Appeals, dahil busy, meron siyang 90 days para yan pagdesisyonan. Pag-aralan hanggang sa desisyon na 90 days. Ganon. May proseso ang extradition. Pero yung surrender, wala nang ganon. Di na kailangan ng local court. Surrender nga eh. Cooperation. Diba? Pagtugon sa ating obligasyon bilang member ng international or ng Community of Nations. Kasi yung Community of Nations ang nagtatag ng Rome Statute. Habang ito ngang si United Nations, yung kanilang IRMCT ba yun? Yung sa Rwanda, Yugoslavia cases, yun na lang yung last 2 cases, tinatapos na lang investigation noon, hindi sila tumatanggap ng bago. Bakit? Kasi lahat ng bagong kaso involving crimes against humanity, war crimes, yung mga ganong kaso, ay pinapaubaya na, nire-refer na lahat ngayon sa ICC. Bakit? Kasi yung mga taong sangkot, makapangyarihan sa kanyang bansa, may kakayanang tumakas. Diba? Katunayan nga eh. Itong yung isa, yung pangalan nito, wala ito sa wala yun sa ICC. Ang pangalan nitong taong ito ay si Felicien Kabuga. Yung kami tinatawag tayong Kabuga Doctrine. Si Kabuga ay nililitis ito ng United Nations, no, sa pamamagitan ng yung IRMCT ang tawag doon, na kung saan recently lang parang kahapon lang namatay siya at age of 91. Itong taong ito, hindi ito nagkaroon ng trial ever. Kasi naging ulyanin na siya. Pero after 24 years bago to nahuli, nagtago ito eh. Kaya mula nung 1994, tapos nahuli ito, tapos yung nililitis na sana siya,
na determine talaga ng mga eksperto na ulyanin na, hindi na siya capable to stand trial. So hindi ho siya pinauwi ng Rwanda. Ang ginawa, pinapagamot siya para tumino yung utak, pinare-repair nila para i-trial nila. So ganun ho katindi ang International Court, kumbaga, ang International Tribunal. Yan rin yung model na sinusunod ng ICC. Papagamot ka. Tapos nitong 2023 ngayon natigil yung kanyang trial. Kaya lang ngayon, itong taong ito, kahapon namatay siya at age of 91. Yan si Kabuga. Now, natutuwa lang din ako rito sa ginawa nito ni Berberabe. Sabi, eto ho yung ibig sabihin nun Kasi alam ko may ibig sabihin kasi to kung ba't ito ginamit ni Bato de la Rosa. Yan. Yan nga. If someone fights back, ito yan ang ibig sabihin yan, makinig kayo If someone fights back, they will die. Sabi, pagka merong gumante, mamamatay sila. Sabi diyan, this outlines a policy of zero tolerance and lethal force for resistance. Anyone who actively resists or defends themselves will be eliminated without hesitation. Parang yung sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba? Yung rally, bibigyan niya kayo ng maximum tolerance. Pero tignan niyo yung kanyang atake naman na ginagawa doon sa kanyang mga kalaban. Diba? Papatayin niya ang iyong reputasyon. Kaya ang daming ka-DDS natin, tawag kay Trillanes Trililing. Maging ako noon nung DDS pa ako. Kaya nag-sorry ako kay Trillanes Anong birthday niya. For calling him Trililing, I did that. Parang 3 beses lang naman, hindi naman grabe. Kasi napagtanto ko unti-unti, hindi ka ganun Dati kitang hinahangaan at ibinuboto Eto, pangalawa, if nobody fights back, kung wala daw pong gagante, sabi, we will make them fight back. Diba? So this is about manipulation, pamamagitan ng mga tanim bala, tanim kaso, yung ganun ang ibig sabihin nito. Wala kang dahilan para maghigante, bibigyan ka namin. Anong sabi sa itaas? Kapag merong naghigante, merong gumante, may lumaban, mamamatay sila. And then, panghuli, this is the main goal, produce blood. Instill fear, sabi. Diba? So kapag nakita kasi ng mga resistance daw na merong namamatay base sa kanilang paniniwala, matatakot na silang lumaban. Magkakaroon na lang, tatanggapin na lang yung nangyayari. Diba? Kasi paghaharian na ng takot. And they call it leadership. But that's the literal leadership kills. That's a bad leadership skills because it's a leadership kills. Diba? Yan. Kaya ginamit ni Berberabe yan para ipamukha kay Bato de la Rosa, kayo ito. Kayo ito. Administrasyon nyo yan. Diba? Kumbaga, ingungud-ngud mo yung tao sa isang situation na magpapahamak sa kanya. Alam niyo kung saan galing yan? Sa amin, sa political science, meron kaming sa political philosophy, may tanong dyan alin ba yung mas maganda raw? To be loved because of fear or to be loved because of yung natural lang na talagang minahal ka nila. Alin daw doon ang pinakamaganda para sa isang leader? Yung sabi ng iba, because of fear. Kasi makakapanatili ka ng mahabang panahon sa kapangyarihan. Sabi. Pero kung yung minahal ka nila dahil sa mga ginawa mo
time will come na merong resistance against you, hindi mo to kakayanin. Kasi alam mo kung saan ang pundasyon ng pagmamahal nila sa'yo. As long as napapasaya mo sila, they will love you. Wala silang takot sa'yo. Because those people who loves you, that is because of pleasure. Because of pleasure. So ano ibig sabihin nun? Ikaw ay clown para sa kanila. They like you kasi nakikinabang sila sa'yo. Diba? O alin daw mas maganda? Is it because of fear? That's why they will like you. They will love you because of fear. So doon po nang galing yun eh. Diba? Ang galing nito ni Berberabe. Kaya ginamit niya yan. Nandun yan sa prefatory statement niya. Pero sana mapagbigyan ng Korte Suprema, sa mga binabasa ko pa lang, talagang malalim na talaga. Sabi ko nga, ibang klase pag si Berberabe sumulat, grabe ang lalim. Para kang nag-aaral ng political philosophy pag sa kanya. Parang ang sarap maging political science professor. But if you betray, you will end in no. Ito ang mga nangyayari sa mga Duterte na at kasamahan ay karma na yan. At sa palagay ko, kumilos sa mga kaluluwa ng mga tao na pinapatay nila. Kaya nagka-leche-leche ang buhay nila ng mga Duterte at mga kasama. Well, palamang. Diba? Then, but if you betray to your loved one, you will end up or you die. Okay. Alright, so iwan muna natin to. Hindi, meron pa pala to. Ito. Nakuha ko sa Impact Leadership. Sabi dito, back to you nga raw sabi. It is, in its comment before the High Court, the OSG said De La Rosa was invoking constitutional protections and due process. Despite, according to government lawyers, the experiences of thousands of drug war victims who allegedly never received the same kind. So, emotional appeal naman yung diskarte rito ni Berberabe. 'Di ba? In short, sa Tagalog gusto mo ng due process, protection para sa'yo. Yun bang mga pinatay nyo, yung mga biktima nyo ba? Sabi niya, pinagkalooban nyo rin ba? Naka-avail ba sila niyan? Ganon. Nasabi niya sa Korte Suprema, humihingi siya ng constitutional protection. Pero paano yung mga biktima nila? No, na hindi naman nakatanggap niyan. Hindi naman lang nakagamit niyan. Sabi niya, what makes this especially painful in the stark contrast with experience of countless victims of Tokhang. And the OSG described the case as a case study in how the powerful corrodes the rule of law. So parang sabi niya, ito ay isang nagpapakita, case study na nagpapakita ng kung paanong gaanong mabulok ang sistema ng mga batas sa ilalim ng mga makakapangyarihan na tao. Totoo naman, di ba? Kung sino yung may control sa gobyerno, depende yan sa kanyang gagamiting pagkontrol. Ito yung makakaapekto sa takbo ng batas ng hustisya. Kung kay Duterte, wala nang hustisya. Ayun nga lang na suspected pa lang eh. 'Di ba? Abogado siya eh. Suspected pa lang 'yun ha. Ang sabi nga ron, 'di ba? Hindi pa naman nahahatulan si Digong, so he must be presumed innocent until proven otherwise. 'Di ba? Pero nung siya
Ang hatol niya, syukti agad. O sa mga suspected pa lang. Kaya tutuloy, malaki ang singil kay Dugong. Sabi, government lawyers also pointed to De La Rosa's appearance at the Senate to help install Senate President Alan Cayetano before allegedly leaving the premises. Ay, bigla ko ho naalala. Hindi ba sabi ni Bato when he was asked, "Sir, ba't nandito kayo?" Sabi niya, "Tatanay mo ba nandito? I am a senator of this country." Sabi niya, um, "Lahat yan, trabaho yan ng isang senador. Andito ako para magtrabaho," sabi niya. Pero hindi ho totoo na para magtrabaho si Bato de la Rosa. Kaya siya dumating doon. Pumunta siya doon para lamang sa posisyon na nagsapanganib pa ng kanyang kalayaan at buhay. Sa posisyon nitong ganid sa kapangyarihan na si Cayetano all the time. Mula sa Senate, mula sa House Speakership pa lang hanggang sa Senado. 'Di ba? Kasi hoda na may mga taong may mga tao na maapektuhan, sa panganib ang buhay. O, ma-counter niya lamang yung pagpapatalsik sa kanya. Sabi rito, the OSG ultimately asked the Supreme Court to deny De La Rosa's motion for utter lack of merit. And our conscience will know, the nation will know, history will know. The filing concluded. Diba? Parang sinasabi niya na alam nyo naman kung ano yung dapat gawin. Ang taong bayan hindi makakalimot. Ang kasaysayan, isusulat kayo kung ano ang inyong magiging hatol. Sabi niya. Ano to emotional appeal lang ginagawa. Parang Supreme Court, common sense na. Meron kayong 15-0 decision. When you said that ICC has a residual jurisdiction in the Philippines. Diba? Hiniling pa nga ng Korte, sinabi pa ng Korte Suprema noong July 2021 na do sa 15-0 decision nila, ang sabi nila, may obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa anumang proceedings na nasimulan ng ICC sa Pilipinas. Ibig sabihin, mga iniimbestigahan na nila bago pa dumating yung araw na tayo opisyal ng tiwalag na sa ICC. So lahat po ng kaakibat doon, and that includes the warrant of arrest, yan po lahat ng yan ay may visa yan, enforceable yan, provided, since di na tayo member, is through Interpol. Sabi nung Dean ng UP College of Law, si De Vera. Hirap kasi sa kanila, gusto nila, kinukonsinti sila eh. Ngayon, eto naman may naglabas din ng ganito. So, bakit illegal daw ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Sabi dyan ang pag-aresto, batay lamang sa isang ICC warrant nang hindi muna dumadaan sa mga hukuman sa Pilipinas at nagbubukas ng seryosong usaping constitutional at legal. Kung di pala kayong mga tanga. Di ba? Kung meron kayong issue diyan, dapat binabalikan ninyo yung desisyon na 15-0 noong 2021. Pangalawa, dapat question nyo na noon pa, panahon pa ni Duterte, yung Republic Act 9851, yung International Humanitarian Law. Di ba? Ba't hindi nyo pinadeklara sa Korte Suprema na invalid yan? Kung di ako nagkakamali, baka parang wala pa ako nakakita na question yan eh. No, sa constitutionality. Di ba? Tapos, para daw magbukas ng seryosong usaping constitutional. Di ba? Bakit nyo hinihintay? Dapat dun palang question ninyo na, is it constitutional? Di ba? Yung International Humanitarian Law. Para kung may mali, may itatama. Ito pa. Sabi, ito yung sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Pagka nahuli naman si Bato de la Rosa, di ba?
Kung kikilalanin niya yung ICC, yung Rome Statute, dadalhin siya sa korte, local court, competent authority. Ano ang gagawin nun? Sisiguraduhin lang nun na siya ba, si Bato de la Rosa ba yung nahuli? According to Article 59 ng Rome Statute. Yung mga karapatan niya, hindi ba yung ginulpe? Binasahan niyo ba yun ng Miranda Doctrine? Yung you're under arrest, you have the right to remain silent, anything you say can be used against you. Yung mga ganon. Pero ang sabi rin doon sa Article 59, ang sabi rin doon, hindi daw po, wala daw pong kapangyarihan. It is not up to the competent authority to determine if the warrant of arrest was issued legally or not. Walang ganoon, wala siyang kapangyarihan. Ang papel niya lang dalhin sa kanya yung nahuli para isurrender, para siguraduhin niya, yun ang papel ng Pilipinas. Siguraduhin niyo na hindi mistaken identity yan. Hindi yan clone. I-DNA niyo yan. Hindi lahat ng kalbo ay si Bato de la Rosa. Sometimes si Marcoleta. Hoy, alam niyo ba, merong chika dyan Sabi, eto joke lang ito Again, this is not true. Joke lang. Sabi nila, sa Senado kaya raw nakaalpas. Nung nagkaputukan pa lang, nakatakbo na si Bato. Kaya nung, di ba, pumasok yan sa nag-elevator, tapos yung elevator na yon, parang papunta yun sa baba Yung nakita panood kong video. Saan baba yun? Di ba? Basement, doon sa mga sasakyan. So kaya raw po nakalabas kasi nang hiram daw ng piloka. Sabi. Hindi nakakilala si Bato de la Rosa. Sa napanood kong video. Tapos ito ngayon, meron daw pong isang senador nung araw na yon. Ang hindi daw makalabas, hiyang-hiya na lumabagpakita sa media. No? Sabi nila, baka si Marcoleta yun. Hiniraman ng wig. Nung araw na yun, mukhang bagong gupit yung wig ni Marcoleta Nakaganon, tapos may fly away pa sa likod. Hayop na wig yan, may fly away. Okay, so balikan natin ito. Section 2 sabi, the right of the people to be secure in their persons against unreasonable searches and seizures, and no warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by a judge. Okay. Unang-una, ito kasi ay para sa mga kaso under ng Revised Penal Code, sa mga civil cases natin sa ilalim ng local laws ng Pilipinas. Judge ng local judge ito Okay? Isa pa nga, 'di ba? Doon sa Constitution rin, sa article, yung sinasabi na tinatanggap ng kinikilala ng Constitution natin ng Pilipinas ang principles of international law bilang bahagi ng batas ng Pilipinas. So, ibig sabihin, walang redundancy kapag may in-issue ang International Tribunal. At alam niyo ba kung bakit? Anong sagot ko doon sa sinasabi nila Alan Peter Cayetano na tingnan niyo ang Canada, ang South Korea, yung ibang mga bansa, member or hindi member ng Rome Statute. Pagka mayroong mga ganyang warrant sa kanila, international issued warrant, kinakailangang dalhin pa sa kanilang local court. Di ba sinasabi nila yon? Okay, this is my answer. Eto. Baka kasi yung mga DDS ko hindi pa nila ito maintindihan Saglit. If we look at the first two, those two require a state act and a state cooperation.
with international organizations, which is why there is some mention of Interpol. But if you look at the IHL law, there is a provision there which refers to a surrender. Okay. So that is a possible option. From my perspective, however, because I teach constitutional law, particularly the Bill of Rights, unfortunately, this Eto na. Unfortunately, okay, yung sagot, bakit hindi dapat dalhin sa local court? And again, bago yan, sabi ni Ruben Carranza na dating chairperson ng PCGG, yung Puro Chicks Gabi-Gabi na komisyon ni Cory Aquino para samsamin yung mga ari-arian ng Marcos, right? Anong sabi niya? It is a waste of time tong ginagawang ito ng mga Duterte na kino-question yung ICC warrant. Na kesyo dapat dalhin sa local court. Kaya sabi ko nga, pag nag-issue ba ang local court ng warrant, magpapahuli kayo, susurrender kayo, magbo-volunteer kayo sa Interpol. Hindi din. Pipilit din nila, hindi, dito na lang sa Pilipinas. Bakit? Kasi pwede nilang patayin yung mga testigo, pwede nilang pagtatakutin. 'Di ba? Kaya rito gusto nila puro sila mga makapangyarihan, mga senador, vice president, mayor. 'Di ba? May kakayanan, may mga bilyones. Tuloy na natin 'to. despite a diligent search, there really isn't any process at the moment which Sa kabila daw po ng masusing pagsisiyasat, pagsasaliksik niya, sabi niya, wala daw pong mekanismo. allows our courts to intervene. Okay, wala raw pong mekanismo na nagpapahintulot sa ating mga korte na manghimasok. In order to either receive and validate Okay? Nang manghimasok para man lamang tanggapin, pati pagtanggap tanggapin at i-validate. an arrest from the ICC. Okay. Okay, so yung arrest warrant mula sa ICC. Okay. So the provision that you cited under our Bill of Rights refers to the requirement of a search warrant or a warrant of arrest coming from our own From a local court. from our own courts. Yeah. So I Ibig sabihin, it has nothing to do with the ICC. think one theory that's being pieced together is that so long as it is through Interpol and we have Okay. obligations in relation to Interpol, then that is something that then the warrant is something that can be served here. Okay. So, sa pamamagitan ng Interpol, yung warrant ay po pwedeng iserve dito sa Pilipinas. Maliwanag ang sabi ng Dean ng College of Law ng UP. Walang mekanismo sa ngayon na nag-i-empower sa ating local courts na tumanggap man lamang. Kaya nga di ba? Sino tatanggap ng warrant, 'di ba? CPCTC. Pagdating kay PCTC, kailangan bandalhin ni PCTC sa korte? Hindi. Kasi wala pong dahilan, walang mekanismo. Hindi katulad sa ibang bansa, batas mismo nila ang nagsasabi na dapat dalhin pa rin sa korte kapag kami natanggap na international warrant of arrest. Ang Pilipinas, wala. Walang nakalagay na ganon sa International Humanitarian Law sa RA 9851. So sino ho ba may kasalanan doon? Hindi ho kasalanan ng ICC yun. Kasalanan yun ni na Alan. Di ba?
At saka bakit po, alam niyo ho ba yung mga gumawa ng batas na yan ng RA 9851? Hindi birong mga ano yan, mga senador. Sila Miriam, Juan Ponce Enrile, Rene Saguizag. Yan ang mga ano, tsaka iba pang mga magagaling na mga abogado. Oh. Tapos etong si hindi rin kakamali, parang si Cayetano rin. Hmm. Mga ano, mga porsigido noon na magkaroon tayo niyan. Si ano pa, um, pati si Loren yata. Ang problema ho kasi sa mga politiko natin, depende kung alin ang mas may ingay, doon sila ngayon kakampi. Kaysa piliin nila at panindigan yung dati nilang ginawang tama. 'Di ba? Yung mga politiko natin nagiging mga tagahimod tumbong sa ngalan ng boto sa darating na 6 na taon na maghahalalan uli sa mga senador natin. Puro ang iniisip, katatapos lang ng panalo, iniisip agad nila paano manalo sa susunod. Kaya to the point, yung justice system natin, nako, hirap na hirap. Tinisipin mo, walang mekanismo. Ang ibang bansa meron, and yet puzzle sa kanila. Bakit wala? Hmm. 9851, ito pursuant to apply, kinikilala sa pagsuko ng isang tao sa isang international tribunal, ngunit pursuant to applicable extradition laws and treaties. Ito pa lamang po, mali. Mali. Ang nasa batas doon ay surrender or extradite ang nakalagay. Then sa extradite, ito po yung karugtong. So etong gawang ito, naglabas nito, obviously kasi sa title pa lang, sa heading pa lang, kontra na sila. Ngayon, alam mo naman, kapag ka nauubusan ng valid argument, sa fake info na kumakapit. Dito mali kulang. Sabay-sabay, malinaw na ang anumang surrender o paglipat sa International Tribunal ay dapat dumaan sa umiiral na batas. Naknampotya. Yan natin yung ano niyan, batas niyan. Ang lulupit ng mga taong ito, grabe. Pagdating sa misleading. Nagtakda ng proseso, ng pagdinig sa mga, ay nako, wala. Article 59, okay. Ito yung sinasabi ko, ang pinangihinayangan ko para kay Bato de la Rosa. Sinasabi diyan sa Article 59 ng Rome Statute, kapag kami na-aresto raw ho, na akusado, dadalhin sa competent court. No? Ngayon, sa local court natin, aalamin lang naman niya, tama ba yung tao na inaresto? Kasi baka mamaya kalbo lang yan, pero si Marcoleta pala yung nadampot nyo. Yung ganon. No? Yung mga karapatan niya ba, hindi ba nalabag? Yun lang yung titignan doon. Plus, ang kagandahan po doon ay pwede siyang mag-apply ng interim release. No? Pwede hong maka-avail dyan si Bato de la Rosa. Pwedeng mapagbigyan yan dahil kung hindi naman siya magpapakita sana siya ng cooperation, 'di ba? Kusang susuko, tapos mangangako na hindi ako flight risk, di ko yan tatakasan, matapang na tao ko katulad ako ni Trillanes, may paninindigan, harapin ko yan at kung may hearing naman, dadaluhan ko yan palagi, di ko tatakasan. Yung ganon. So, mapagbibigyan po siya kasi menos gastos. Kung nandito siya magpapakain sa sarili niya. Siya mamamasahe papunta doon. Kung nandun siya sa ICC, yung paninirahan niya sa kulungan, gastos siya ng ICC. Diba? Kaya lang, dahil tumakas siya, nilagay tuloy siya sa wanted list ng ICC. Kasakakilera niya tuloy sina Putin. Yan ho yung nakakatakot. Kahit mawala na si PBBM sa pwesto, ang mapalit, kunwari, isang DDS, ang mapalit si Sara, hindi ho nangangahulugan na safe na siya.
pwedeng ilihim ng Interpol ang pagdukot sa kanya. Bigla siyang tangayin. Diba? Buti na academic na daw. Kasi tumakas siya eh. Hindi na to mapapakinabangan ni Bato de la Rosa. Isa nga requirements niya, kilalanin niya muna yung jurisdiction sa kanya ng Rome Statute. Pareho lang sila ni Digong. Diba? Sayang, kupal kasi yung mga advisor niya eh. Kaya sabi nga ni Trillanes, huwag kang matutulog na nakapikit ang pareho mong mga mata. So ngayon, ang tanong ko nga po rito, ngayong nakatapos na ang 72 hours na palugit para sa pagkomento, tapos wala pa rin namang TRO, pwede na bang mag-proceed? Pwede hong mag-proceed ng pag-aresto kay Bato de la Rosa anytime. Kasi hindi ho katumbas ng TRO yung utos ng Korte Suprema na magkomento kayo. Kaya nga may pasubali sila na kung kakailanganin po pwede pa rin naman kaming mag-issue ng TRO. Kako, ba't di pa kayo nag-issue? Di ba? Kung nag-issue na kayo, edi malaya na si Bato-Bato. Pag-alagala na uli, makakapagtrabaho na sa Senate. Di ba? Ba't di pa kayo nag-issue? Pero, ito yung sinasabi ko, hindi safe, hindi makakatulog ng mahimbing si Bato de la Rosa. Kasi, alam rin naman niya, dati siyang general, alam niya ang kakayanan ng Interpol. Parang mga Mossad yan. Palihim na gagalaw. Nakikakala niya, ordinaryo lang na tambay sa palengke, Pilipino. Di ba? Malingat-lingat siya, tayo na isasako siya. Paglabas niya ng sako, nasa Dubai na siya. Nagre-refill ng gas, pero nakaposas. Tapos diretso The Hague. Ganun ang mangyayari sa kanya. Diba? Sabi nga ni Attorney Namla, the Supreme Court's non-issuance of TRO is a signal that the ICC warrant carries weight. Diba? Kaya sabi ko nga since hindi nag-issue ng warrant, well, arrest can be done anytime. At saka, hindi naman kinakailangan. Diba? Pare, alibugha. Yan, shout out sa iyo, bro. Hindi naman kinakailangan na saklawan pa ni PBBM yan na mag-utos siya ng huwag kayo mag-aresto. Hindi na. Yung PCTC pa lang natin, okay na yung sila magdidesisyon dyan. Unless later on sabihin ng Korte Suprema that's invalid, hindi niyo pwedeng i-carry out yan dito. Pero hanggat wala yun, tuloy ang proseso, wala rin namang TRO. Diba? Pwede nilang damputin si Bato at i-deliver.